Isinuka na ako ng lipunan. Naging patapon ako sa mahabang panahon. Mahalaga pa ba ako sa Diyos? 13 years old pa lang ako, umakyat ako ng jeep at hinold up ko yung 6 na pasahero. Hold up to! Ano yung mga pera nyo? Nakadrugs ako. Lahat ng mga relong yan! Ano? Nagtagumpay ako noon. Ito na naman, kahapon. Ulam pa natin yung kagabi. Kasi wala akong iniwang pagpili. Ano, sabi mo? Kaya. Isinilang sa Tondo si Boy Manlapas, namulat sa isang wasak na pamilya at magulong buhay. May amang nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Tuwing umuuwi itong lango, binubugbog nito ang kanyang ina. Boy, bilisan mo! Baka makasing ang tatay mo, kailangan daanan pa natin yung kapatid mo sa kahit dali! Taong 1972, isang tanghaling tapat, nagdesisyon ang nanay ni Boy na takasan nila ang kanyang ama. Mula Tondo hanggang Bulacan. Nakitira lang kami sa isang kaibigan ng nanay ko na nagtatrabaho sa isang kabaret. Binuhay kami ng nanay ko sa paglalabada. Gabi-gabi umaalis siya. Saan po ba kayo pupunta? Yung pala, pumapasok na siya sa club. Kasama yung tinirahan naming babae, yung may-ari ng bahay. Minsan nagigising ako madaling araw. Pumupunta ako doon sa pinapasukan ng nanay ko. At nakikita ko nga siya na iba't ibang lalaki sumasayaw sa kanya. Nagbinata si Boy na kimkim sa kanyang puso ang pagtutol sa naging gawain ng kanyang ina. Naging dahilan para makasanayan na rin niya ang pangho-hold up ng mga jeep sa Bulacan bilang pagre-rebelde sa ina. May kasama na ako, bali 5 kami. Kami ng 5 ang nang-hold up. Marami kaming kinikita, naging big time kami. Pumutok ang istribo gang sa buong Bulacan. At kami ang naging pasimuno nito. Hanggang sa natuto rin akong magkarnap. Nagbubukas ako ng kotse dahil natuto akong gumawa ng master key sa pamamagitan ng alambre. At isang gabi, habang kami po ay nagpapartihan ng pera sa isang hideout, biglang dumating ang mga pulis. Nahuli kaming 5. Ito na nga ang naging simula upang maging tahanan na ni Boy ang piitan. Ang patakaran sa loob, pagbata ka, ginagawa kang babae. Dahil ayokong mangyari naman sa akin na mapagsamantalahan ako doon ng mga kapwa ko lalaki. Sumama ako sa isang gang. At ito ay ang bahala na gang. At dito na rin tuluyang napariwara at lalong naging miserable ang buhay ni Boy. Madalas ang rayot sa loob. At para bang wala rin akong kaluluwa na nakikipagpatayan sa loob ng bilangguan. Matapos masintensyahan si Boy ng 3 taon at 1 araw, lumaya siya noong 1983. Sa halip na magbagong buhay, muli siyang bumuo ng pangkat na tinawag niyang Bagets Gang. Nangaagaw naman sila ng armas sa mga gwardya at pulis para maging sandata nila sa mas malakihan pang pangho-hold up ng mga bus at gasolinahan hanggang sa mahuli silang muli. Naging labas-masok na lamang siya sa kulungan. Tila lalo pang ang pinatigas ng karahasan ang murang puso ni Boy. Naging laman siya ng lahat ng pahayagan bilang leader ng sikat na Bagets Gang. Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong Diyos! Pinaamin nila ako sa iba't ibang kasong nangyayari sa Bulacan.
At alam ko naman, ako talagang gumawa. Tinorture nila ako. Nagpabili silang 7-up. Kinalog nila yon. Itinapat sa ilong ko. Biglang pumulandit na ganon. Tumama sa loob ng utak ko. Para bang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Lumabas ang dugo sa mata ko. Na parang luha. At dito sa tenga ko may lumabas na dugo. Pinahiga nila ako sa yelo. Di pa rin ako umamin. Hanggang sa binabad nila ako doon sa isang plangganang may tubig.